Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Donnie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Lumaki si Donnie sa piling ng lolo at lola na ginagalang bilang mama at papa. Bata pa lamang, hindi na nakasama ang mga magulang dahil magkasabay na nasawi sa isang malagim na trahedya. Sa murang edad, namulat sa gawain ng isang manunugis. Ang lolo nitong si Nino, biyasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang. Kalaunan ay natuto din ito. Sumasama para hindi lang masaksihan ang aktwal na sagupaan, kundi maging katuwang sa bawat laban. Hindi may tatanggi ang kakayahan ng binata. Maayos itong nahubog ng lolo. Umaga pa lang hindi na malaman ni Lolo Nino kung anong gagawin sa mga alaga. Lahat ng baboy at kambing ay nakahandusay na sa lupa. Maraming bakas ng aswang sa bawat sulok ng kulungan. Ilang buwan na din silang ginugulo ng angkan sa hindi malamang dahilan. Basta na lamang ito sumasalakay. Kung hindi sila ang inaatake, mga alagang hayop ang pinagdidiskitahan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang itinira. Ninyo, bakit parang iniipit tayo ng sitwasyon? Pilit tayong nagpipigil para hindi mapatulan ang pagmamalupit ng mga aswang na yon. Pero patuloy lamang silang namiminsala. Hindi na tama ang nangyayari. Wala na tayong kabuhayan. Wika ni Lola Sonia. Sa tingin mo ba, natutuwa ko sa nagaganap? Ubus na ang pasensya ko sa angka na yon. Nananahimik tayo pero ito sila. Nagsisimula ng gulo. Tama na ang panggugulo sa atin. Panahon na para lumaban. Donnie, maghanda ka dahil sa muli nilang paglusob. Lalaban na tayo. Tugon ni Lolo Nino. Nakahanda na ho ako dati pa. Hudyat nyo lang naman po yung hinihintay ko, Papa eh. Tugon ng apo. Ay teka, binabalak nyo bang kumalaban sa kanila? Ninyo, alam kong may laban tayo dahil sa mutyang tinatangan mo. Pero maraming madadamay sa oras na mangyari yan. May mga kapitbahay tayo at alam mo rin ang kanilang kondisyon. Hindi ba pwedeng kumalma na lamang muna tayo? Baka titigil din sila. Hindi na ito madadaan pa sa pagbabakasakali, Sonia. Hindi titigil ang mga yan. Kita mo naman kung paano sila mag-umpisa ng kaguluhan. Sasagot lang tayo sa kanilang hamon at sisiguraduhin kong walang ibang madadamay. Ako pa, inuuna ko palagi ang seguridad ng mga tao. Sisiguraduhin kong walang ibang mapeperwisyo. Sasama ho ako, Papa. Matagal na akong hindi nakikipagbakbakan eh. Nasasabik din akong mamugot ng ulo. Lalo na kapag usapang aswang. Isa ka pa, Donnie. Wala kayong pinagkaiba ng lolo mo. Ang sarap ninyong pag-untugin eh. Ay nako, wala ba talagang ibang paraan para matigil ito nang hindi kayo napapasabak sa labanan? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa binabalak ninyo. Marami kasi sila. Ay nako, ito namang si Sonia parang ano eh. Hindi pa nangyayari kaya kumalma ka muna. Nauuna yung reaksyon mo. Ang pangit pa namang pakinggan. Papa, ganyan talaga si Mama Sonia. Paano kasi walang bilib sa atin, Papa eh. Ayaw maniwala.
na kaya natin yung kahit na sinong aswang. Puro pag-aalala yung nasa isipan. Alangan naman hikayatin ko kayong humarap sa mga halimaw na yon. Delikadong delikado. Walang lola at asawa na gugustuhin makipaglaban ng pamilya sa mga nilalang na kagaya nila. Oo na, Sonia. Ang dami mo pang sinasabi. Doon ka na lang sa kusina. Pagkaabalahan mo yung paghahanda ng makakain. Lalabas muna kami nitong apo mo at ililibing ang mga alaga natin. Pag-uusap ng mag-anak. Pagkatapos mabitbit ang mga kagamitang panghukay, isa-isa nilang kinarga ang mga alagang patay. May kapitbahay pang gustong bumili dahil uulamin at gagawing pulutan ngunit hindi pumayag si Lolo Niño. Ay nako, tigil-tigilan nyo nga yung pagiging hayok sa karne. Biktima ito ng aswang at hindi natin sigurado kung may iniwang lason sa katawan ng hayop. Kung sakaling makain nyo at umepekto, kasalanan ko pa. Naghahanap lang kayo ng problema eh. Wika ni Lolo Niño. Pa naman to? Ito talagang si Lolo Niño, ayaw kaming patikimin ng masarap. Tamang-tama yung gawing pulutan eh. Ang tataba oh. Bibilhin naman namin sa tamang presyo. Tugon ng tambay. Kung gusto nyong kumain ng karne, pumunta kayo doon sa palengke. Ilang minutong lakad lang naman yon. Huwag itong alaga namin dahil mga patay na biktima ng aswang. Delikado sa kalusugan at buhay. Makinig kayo. Huwag nang hihirit at baka mahambalos ko nitong piko. Oh, wag nang makulit. Baka magalit si Papa, lagot kayo. Sa palengke na lang kayo bumili. Mas maayos yun kaysa dito. Doon na kasi. Hahampasin kita eh. Wika ni Donnie. Tinataboy dahil gustong lumapit sa mga bangkay ng hayop. Hindi nakapalag ang mga tambay lalo na kung pakikitaan ng bangis ni Lolo Niño. Makukulit ang mga ito at hindi madaling pakiusapan. Tumulong naman ang apo sa pagpapaalis kaya walang naging problema. Habang isa-isang binababa sa hukay ang mga alaga, napansin ni Lolo Niño na may kakaibang bakas sa mga sugat. Nagkukulay berde, namamasa na parang nana. Kumuha siya ng dahon, ipinahid doon pagkatapos itinapon sa tabi. May pusang lumapit at dinilaan yun. At lumipas lamang ang ilang sandali. Nagwala ito. Naglupasay hanggang sa hindi na gumalaw. Teka Lolo, napano po yun? Ano po ba yung itinapon nyo? Bigla na lang namatay yung pusa oh. Tanong ng pinata. Pagkatapos masuri ang kalagayan ng hayop. Galing yan dito sa sugat ng alaga natin. Nag-iwan pa ng lason yung mga aswang na yon. Tignan mo yung pusa. Ilang segundo lang ang tinagal matapos malunok yung lason. Ang angka na yon. Gusto talaga ng gulo. Donnie, mamayang gabi siguradong lilitaw sila para manggulo. Handa ka bang sumabak kung sakaling mapalaban tayo? Tanong ni Lolo Niño. Tinatanong pa ba yan, Papa? Siyempre naman, nangangati na nga tong mga kamay kong sumuntok eh. Tugon ng binata. Ayos. Maghanda ka talaga. Dahil sa oras na makaharap natin ang angka na yon, wala tayong ititira. Ibibigay natin ang leksyon na nararapat sa kanila. Sisingilin natin sila sa mga panggugulo. Papa, bakit po pala tayo ang inaatake nila? Wala naman po akong maisip na rason para maging ganito. Ikaw po ba? May nagawa ba kayong mali tapos sinisingil sa ganitong paraan? Huwag niyong mamasamain po ha. Nagtatanong lang po talaga ako. Tanong ni Donnie. Napabuntong hininga si Lolo Niño
Maging siya, naguguluhan kung paano umabot sa puntong yun. Ang tanging alam ay nanunugis lamang ng aswang na gumagambala sa lugar. May katagalan na rin ang huling engkwentro at wala itong inagrabyado na kahit na sino. Sa isip-isip ng matanda, marahil gusto lamang ng nilalang na manggulo upang mabawasan ang manunugis sa lugar. Noon pa nga din ako napapatanong Dode, hindi ko talaga alam. Malinis akong magtrabaho at sinisiguradong walang ibang madadamay. Diretso ang labang ko sa nilalang na salarin. Hindi lumilihis o binubuntong sa iba. Sa palagay ko, gusto lamang ng aswang na ito na mawala tayo. Kung sa bagay, ilang lahi na ang ating napuksa. Nangangamba siguro na isunod kaya inunahan na tayo. Malas lang nila. Dahil wala sa bokabularyo ko ang pagiging talunan. Kahit sila pa ang pinakamataas na uri ng aswang, hindi ko sila aatrasan. Wika ni Lolo Nino. Basta papa, ano man ang mangyari nandito lang ako. Isama mo ko sa lahat ng lakad magmula ngayon. Haharapin ko ang bawat laban na makakasalubong ko. Hindi ako makakapayag na magpatuloy yung ganito. Baka sa susunod, mas malala pa yung mangyari. Tugon ng binata. Tama ka, iho. Bago pa ito maging sakuna, dapat mapigilan na kagad natin. Muling wika ni Lolo Nino. Pagsapit ng hapon, naghanda na ang maglolo. Inilabas ang punyal pangontra lalong-lalo na ang pangmalakasang medalyon. Pareho silang nagdasal. Hindi na makapaghintay sa mangyayari mamaya. Diyos ko, kung sakaling mapapasabak sa labanan itong aking asawa at apo, huwag niyo ho sana silang pabayaan. Ipadala mo rito sa lupa ang iyong mga anghel upang magsilbing gabay nila. Diyos ko, ikaw na talaga ang bahala sa kanilang dalawa. Pagdarasal ni Lola Sonia. Ano ba naman yan, Sonia? Kung magdarasal ka, pwede pang sarilinin mo na lang. Huwag mo nang isabibig dahil nadidinig namin. Nagdarasal din naman kami rito. Baka malito pa yung Diyos kung kaninong dasal yung unang diringgin. Kaunting babalang ng boses dyan. Sita ni Lolo Nino sa asawa. Ninyo, talaga bang lalaban kayo? Diyos ko, lalaban nga dahil naghahanda na. Itong si Donnie isasama mo. Dumito ka na lang kaya, apo, para may kasama akong magdasal. Kinakabahan ako para sa inyo eh. Alam mo, Sonia, napakaano mo talaga. Ngayon ka pa magkakaganyan na ilang beses na kaming nanugis. Walang pinagkaiba ang laban ngayon sa dati. Aswang lang din naman na makakasagupa. Tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo. Masakit sa tenga. Kanina ka pa Wika ni Lolo Nino. Naririndi na ito sa paulit-ulit na salitang nadidinig. Mama, wag po kayong mag-alala. Ang totoo nga walang dapat ipag-alala eh. Alam ni Papa ang ginagawa niya. Hindi siya makikipagtuos kung alam niyang wala siyang laban. Mama, magtiwala tayo kay Papa. Siya kaya yung isa sa pinakamalakas na manunugis ng aswang sa balat ng lupa. Wala pang nakakatalong nilalang sa kanya. Ni hindi nga nagkakaroon ng galos sa labanan yan eh. Pagmamalaki ni Donnie. Ang sabihin mo, kumakampi ka sa kanya. Parehong-pareho talaga kayo ng ugali. Mula noon hanggang ngayon. O siya, ako na lang ang may iwan dito sa bahay. Magdarasal ako. Yun lang naman ang magagawa ko eh. Kung marunong lang akong humawak ng patalim, nakisali na ako sa lakad niyong dalawa. Tugon ni Lola Sonia. Oo, dito ko na lang sa bahay.
Magbantay ka rito. Hindi naman kami magtatagal ni Donnie. Muling wika ni Lolo Nino. Makalipas ang ilang sandaling paghahanda, alerto na sila dahil nangangamoy na ang paligid. Lumalantad sa hangin ang bakas ng mga aswang. 3 ang nabilang ni Lolo Nino pagkatapos masilip. Noong nakaraang mga araw ay 2 hanggang 4. Tinignan niya ang ibang bahagi ng bakuran at malinaw na nakikita ang figura ng aswang. Nagtatago sa nagyayabungang halaman. Maging alisto ka, Donnie. Unti-unti silang lumalapit. Dati meron pang distansya. Ngayon nasa bakuran na natin. Ang punyal mo, ihanda mo na. Sonia, doon ka sa kwarto natin. Hindi yon malalapitan dahil malakas ang pangontra doon. Huwag kang mag-iingay at kapag lumabas na kami, saka ka lang magbubukas ng pinto kapag ako ang tatawag ng pangalan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Lolo Nino. Marahang tumango si Lola Sonia. Pumasok ng kwarto at nagsimulang magdasal. Dahan-dahan na ring lumalabas si Lolo Nino. Naging maingat upang hindi kagad mahalata ng mga aswang. Sumunod si Donnie. Sa harapan ito dumaan. Dali-daling sinunggaban ang aswang na nasa halamanan. Madali itong nakabawi. Nangangalmot at nangangagat. Saka lamang humiwalay pagkatapos madaplisa ng punyal. Daplis lamang yon. Ngunit malubha kagad ang naging kalagayan. Naglupasay habang umiinda. Sunod na sumugod ang isa pang aswang. Napansin ito ni Donnie kaya't kagad natapatan ng atake. Walang pinagkaiba sa nauna. Sa simpleng pagsaksak ay natumba kagad ito. Habang si Lolo Nino sa kabilang banda naman, natakasan ng isa. Hindi ito nagkaroon ng pagkakataong makapagtuos dahil matapos makitang bumagsak ang unang nilalang, nagmamadali na itong umalis. Mabuti ka pa natapos mo kagad ang 2 samantalang ako. Isa na nga lang hindi pa nahuli. Binilisan mo kasi kaya natakot doong napatay ang unang kasama eh. Tinakbuhan na tuloy ako. Wika ni Lolo Nino. Ang hihina naman po ng mga to eh. Tignan nyo, nasaksak ng 1 beses bagsak na kagad. Itong isa naman, daplis nga lang patay na kagad eh. Pasugod-sugod pa dito sa atin. Di naman pala malalakas. Akala ko pa naman mahihirapan akong lumaban. Ang lalaki ng katawan ng mga to pero wala pala. Tugon ni Donnie. Sinuri ni Lolo Nino ang katawan ng mga nilalang. Merong nana ang mga sugat. Sinubukan niya ang ginawa kanina. Ipinahid sa dahon at nagtawag ng pusang gala. Patay din ito pagkatapos madilaan ang likido. Naku, makamandag pala ang mga aswang na ito. Ang sariling dugo ay may halong nakamamatay na nana. Halika, iligpit muna natin kagad bago pa kumalat sa hangin. Delikado kung tao ang makakalangha. Muling wika ni Lolo Nino. Tinabi nila ang bangkay sa hukay ng mga alagang nilibing. Inorasyon ng mabuti at sinunog upang maiwasan ang hindi dapat mangyari. Umalis din sila pagkatapos. Pagkarating ng tahanan, naroon pala ang aswang na nakatakas kanina. Nakasampa sa bubong habang sinisikap na tanggalin ang yero. Ay nako, hindi mo yan masisira ano? Mas matibay pa ang bubong namin kesa sa buto sa katawan mo. Bumaba ka na lamang kung ayaw mong malusaw dyan. Matutusta ka talaga. Wika ni Lolo Nino.
Hindi ito basta pananakot dahil may ginawang paraan upang ang kung sinong aswang nadadapo mapapaliguan ng langis. Kung tatagal ng ilang sandali ang nilalang, paniguradong katapusan na nito. Hindi ito nakinig. Patuloy na kinakalmot ang yero. Tumatagos ang mga kuko ngunit naputol ng tumagal. Dahan-dahang umepekto ang pangontrang ipinahid sa bubong. Kasunod nito ang pagbuhos ng langis na nakasilid sa bote sa tabi. Nagwala ang nilalang, nawala ng balanse at nahulog. Dito nila tinambangan, pinagtulungan hanggang sa humandusay na lamang sa lupa. Puro saksak at taga ang katawan. Ay nako, akala siguro magtatagumpay sa ginagawa niya. Bumalik pa talaga. Yan tuloy ang sinapi. Kung umuwi ka na lang sana at nagtago, buhay ka pa sana ngayon. Grabe na ang nangyayari ha. Alisto ka pa rin doon eh. Marami pang angka nito baka nagtatago dyan sa tabi at biglang sumugod. Wika ni Lolo Niño. Papa, maghukay na naman po yata tayo nito. Sandali, titignan ko po yung buong paligid dahil baka meron pang susunod para naman isahang ligpit na lang. Tugon ni Donnie. Mabuti pa, maglibot ka. Dito lang ako at aasikasuhin ko ang isang to. Muling wika ng lolo. Sinuri ni Donnie ang paligid. Tinignang mabuti ang bawat sulok. Sinadya rin ang mga kabahayan sa unahan upang makasigurado. Nang walang maramdamang presensya ng kahit anong nilalang, bumalik ito ng tahanan. 3 ang napuksa natin ngayong gabi. Pero meron pang natira sa kanila. Hindi natin alam kung ilan pero siguradong babalikan nila tayo. Matulog ka na Donnie. Dahil bukas aayusin natin ang bubong. May iilang yerong nasira eh. Kinakailangan ding palitan ng langis. Wika ng matanda. Ano ka mo? May aswang sa bubong. Bakit hindi ko napansin? Nandito lang naman ako sa loob. Abay meron nga ang daming butas ng yero. Diyos ko, sa taimtim kong pagdarasal, hindi narinig yung ingay ng nilalang na yon. Wika ni Lola Sonia. May orasyon ng aswang, Sonia. May bisa kung saan hindi mapapansin ng ordinaryong tao ang kanilang pag-atake. Mabuti na lang kamo nakabalik kami bago pa siya magtagumpay. Mas mainam nga kung makapasok ng tahanan para siguradong matutusta kapag nakalego ng langis. Ay naku, ibang-iba na ang mga kaganapan. Mahihimatay na ako sa kakaisip. Diyan ka na, magpapahinga na ako bago pa mawalan ng malay. Pagpapaalam ng asawa. Kinabukasan, maagang kinumpuni ang bubungan. May dumaang kapitbahay. Nagtanong kung paanong nangyari. Gayong hindi naman masama ang panahon. Dito nalaman na pangkalahatan ang ginawang orasyon ng aswang na maging ang mga kapitbahay hindi mapapansin ang kaguluhang dulot ng pagsalakay. Papa, kakaiba yung galawan ng mga nilalang na yun. Biruin mo, marunong ng orasyon. Daig pa tayong manunugis eh. Wika ni Donnie. Yun na nga, marami na silang nalalaman. Minsan pa nga natatapatan ng orasyon ng malakas na antingero. Hindi bale na, wala namang magpapatalo sa pamilyang ito. Kahit batuhin pa tayo ng kaliwat kanang dasal, lalabanan natin sila hanggat kaya ng ating tangan. Wala tayong susukuan lalo pat hindi malinaw kung anong rason ng kanilang pagsalakay. Hindi tayo magpapabiktima sa kanila. Tugon ng matanda. Nang sumunod na araw,
Pansamantalang napayapa ang paligid. Alerto pa rin sina Donnie dahil ganitong-ganito ang galawan ng mga aswang. Magpapalipas ng ilang sandali. Pagkatapos ay bigla ang susugod. Maging sa gabi ay bantay sarado pa rin. Hindi nagpapakampante. Dahil ilang beses nang nangangamoy ang paligid. Ninyo, bakit ba parang may nangangamoy? Tingnan mo nga sa labas si Donnie, baka kung anong may halamang sinusunog. Ang baho. Goma yata ang sinisindihan. O buhok. Ano ba? Tignan mo nga ron. Wika ni Lola Sonia. Kumuha naman ng itak si Lolo Nino. Walang sinusunog si Donnie. Ang naaamoy mo ay samyo ng aswang. Pakisara ang bintana. Magdasal ka na rin dyan. Tugon ni Lolo Nino. Lumabas ito at nakitang nakahanda na rin ang apo. Bit-bit nito ang palakol. Tatawagin pa sana kita, Papa pero nandito ka na pala. Ang lakas ng amoy po, no? Kanina ko pa napapansin Hindi lang ako nagbigay reaksyon kagad. Dahil hindi pa malinaw pero ngayon, ito na. Marami-rami yung dumaan kanina. Laban na ito, Papa. Wika ni Donnie. Parehong inilibot ng dalawa ang kanilang paningin sa paligid. Iba't ibang pag-angil ang madidinig. Kaluskos sa mga halaman. Lalong lumalakas ang amoy sa paglipas ng sandali. Hindi nagtagal. Sumugod din ang mga ito. Nagsabay ang dalawa. Lumaban sina Lolo Nino na noong una ay pumapabor sa kanila ang laban. Ngunit habang tumatagal, nahihirapan na ang mga ito. Kumpara sa mga unang aswang na nakasagupa, higit na mas malakas ang mga ito. Madaling nakakailag na parabang nababasa ang susunod nilang galaw. Ilang beses din silang natumba. Tumitilapon pagkatapos matamaan ng pag-atake. Tumadami rin ang mga kaaway dahil pa isa-isang nadaragdagan. Donnie apo, ayos ka lang ba? Hindi ko alam na mas malakas pala ang mga ito kumpara sa mga nauna. Pero walang susuko. Kaya mo pa ba? Tanong ni Lolo Nino. Nag-aalala ang matanda sa kalagayan ng apo. Mas malala ang sinapit nito kesa sa kanya. Ilang beses na itong nabalibag at napagtulungan. Ngunit dahil may tangan ay hindi ganong napuruhan. Kaya naman, Papa. Ayos lang ako. Medyo nagulat lang dahil kakaiba yung lakas ng mga to Pero sige lang. Baka mapapagod din sila mamaya. Susubukan kong pagurin baka gumana. Tugon ni Donnie. Sumugod ang binata. Sabay na inatake ang dalawang nilalang. Kumilos na rin si Lolo Nino na ipinamalas ang bangis pagdating sa paggamit ng orasyon. Sinabayan ng patalim hanggang sa nagawang maisahan ng halimaw at tuluyan itong humandusay sa lupa. Ayan, bagsak na ang isa. Donnie, gamitan mo ng orasyon. Isabay mo sa paggamit ng punyal. Doble ingat na rin pala dahil nadadagdagan na naman. Wika ni Lolo Nino. Nang makita ang dalawa pang aswang na biglang lumitaw. Sa dami ng samyong nagpang-abot, nalilito na ang mga ito kung saan galing ang iba. Hoy, ilan pa ba kayo? Ha? Ang dami nyo naman. Ang daya nyo Dadalawa na nga lang kami ni Papa tapos kayo sa paglipas ng ilang sandali na dadagdagan. Grabing pandaraya naman yan. Reklamo ni Donnie. Sinagot lamang ito ng pag-angil at muli na namang nagtuos. Hindi kaya ng lakas at patalim lamang kaya sinabayan ng orasyon. Maayos naman ang resulta noong una. Dahil nagawa nilang makalamang. Ngunit nang tumagal ay gumagamit na rin ng orasyon ng mga ito.
Nahirapan silang lumaban. Nakakaramdam na ng panghihina. Hindi na maganda ito, Apo. Doni, labanan mo ang orasyon nila. Huwag kang magpapatalo. Sigaw ng matanda. Nilakasan ng boses dahil nakakaramdam na rin ng pagkabingi. Tinibayan nila ang orasyon. Mas pinag-igihan ang paggamit ng punyal. Hindi nagtagal. Isa-isa nang nagbabagsakan ang mga ito hanggang sa wala nang natira. Napasalampak din sila sa lupa dahil sa nararamdamang pagod. Tapos na ang labanan, ngunit mabigat pa rin ang kanilang pakiramdam. Sa tingin ko, kalahating aswang, kalahating mangkukulam ang mga ito. Ang daming baong mahika eh. May orasyon pa na ngayon ko lamang nadinig. Kakaiba ang tono ng kanilang pagbigkas. Napansin mo ba yun, Apo? Tanong ni Lolo Niño. Opo, hindi Latin yung gamit na lengguwahe. Hindi ko nga rin po malaman kung ano eh. Aswang na mangkukulam o aswang na mambabarang? Ano ba? Ang mga nabanggit lang naman yung alam kong gumagamit ng orasyon eh. Tugon ng binata. Pati ako naguguluhan pero sa kabila ng lahat, hindi may tatanggi ang kanilang pagkahalimaw. Mga hayop, hindi natin alam kung anong nagawa natin para sa lakayin ng ganito. Ang dami pa nila. Daig pa natin ang mga kriminal na nilusob ng pulisya. Wika ng matanda. Umabot na tayo sa puntong ito. Pero wala pa rin kayong kaide-ideya sa mga nangyayari. Mga hangal. Naturingang manunugis pero ang ihina ng kukote. Ako na lang mismo ang magsasabi para hindi na kayo mahirapan. Isa lang naman ang nais ng aming angkan. Ang isa-isaying patayin ng manunugis para malaya kaming makakilos sa mundo ninyo. Nagiging sagabal kayo sa mga hangarin namin. Umaastang mga Diyos na tagapagligtas ng mga tao. Ang sakit ninyo sa mga mata. Kaya napagpasyahan naming tapusin na kayo. Hindi lang naman kayong dalawa eh. Lahat ng manunugis sa ibang lugar. Wika ng isang lalaki. Napalingon silang dalawa sa biglaang pagsasalita nito. Base sa postura ng lalaki, hindi lumalayo sa hubog ng isang aswang. Idagdag pa ang amoy at presensya. At sino ka naman? Kalahi ka ba nila? Ikaw yung leader ano? Bakit ngayon ka lang lumitaw? Sana kanina pa para sabay na kayo ng mga pulpul mo mga tauhan. Tignan mo. Patay na silang lahat. Huwag kang mag-alala. Idadagdag ka rin sa kanila mamaya. Sabay-sabay kayong sasalubungin ni Satanas sa pinto ng impyerno. Mga halimaw kayo. Wika ni Donnie. Ang yabang. Tumatapang lang naman dahil sa tangan. Wala talaga kayong pagkakaiba. Lahat ng mga manunugis ay kumakapit lamang naman sa kanilang pangontrang mutya at anting-anting. Pasalamat kayo na awa ang kalikasan at nagbigay ng biyaya dahil kung hindi, matagal na kayong pinagpepiestahan ng mga bituka namin. Tugon ng lalaki. Kung ganon, tama pala ang hinala ko. Tinutugis ng angka ng aswang ang mga manunugis. Nagtutugisan pala tayo ngayon. Magaling. Mainam na rin para malaman kung kaninong pwersa ang mas lalamang. Ano, may sasabihin ka pa ba? Magtuos na tayo dahil baka sikatan ka ng araw at matusta ng sinag nito. Iba ang epekto ng umaga sa inyong lahi, lalo na kapag nasa anyong halimaw, hindi ba?
Paghamon ng matanda. Nasagad ang galit ng lalaki. Nagpalit ng anyo sabay sugod. Si Donnie ang humarap gamit ang lakas at punyal. Samantalang si Lolo Nino naman ang umusal ng orasyon. Ilang sandali lamang ang tinagal ng nilalang. Sa sobrang kampante na matatalo ang kanilang puwersa, nakalimutang depensahan ang sarili hanggang sa naunahan. Bumulagta ito sa ibabaw ng mga bangkay ng kasama. Hindi nagpapigil ang binata at kagad itong pinugutan ng ulo. O yan, tapos. Ang daming kuda kanina. Nagyayabang pa ganun lang namang kabilis matalo. Wala pala yung mga to Puro salita, hindi naman kayang panindigan yung lakas. Paano ba yan, Papa? Mukhang malaking hukay ang bubungkali natin para magkasya ang lahat ng to. Wika ni Donnie. Handa kong maghukay buong maghapon para lang masiguradong maibabaon sa lupa ang mga halimaw na yan, no? Tugon ni Lolo Nino. Umaga na nang makauwi ang dalawa. Mahabang oras ang ginugol sa pagliligpit ng mga katawan dahil umabot ito sa 7. Ilang oras din bago natapos ang pagsusunog. Umuwi sila ng tahanan. Pagod na pagod ngunit maluwag na nakakahinga. Alam mo po, ang laban natin ang nagpapatunay na walang kasamaang nagwawagi. Sa bawat laban, may kalalagyan sila at yun ay sa ilalim ng lupa. Ewan ko lang kung tatanggapin bilang pataba. Sa kasamaan nila duda ko doon. Pati siguro uod hindi gustong umapak sa kanilang mga abo. Wika ni Lolo Nino. Sigurado po yan, Papa. At sa huli, ang puwersa ng mga manunugis ng aswang pa rin ang panalo. Tinutugis nila tayo sa layong mapatay, pero bumaliktad. Sabi mo nga ngayon lang, walang kasamaang nagwawagi. Tugon ni Donnie. Yun na rin ang naging huling matinding laban ng maglolo kontra aswang. Ang nakalaban pala nila ay ang kanang nilalang nanananahan sa kabilang lugar. Ngayong napuksa ang mga ito, wala nang gumagambala. Kahit na ganun ay hindi sila naging pabaya. May naliligaw pa rin nilalang sa paligid. Alisto naman silang pumupuksa. At kagaya ng sinabi ni Lolo Nino, walang kasamaang nananalo. Palaging nangingibabaw ang mabuting hangarin. Katulad nila, nalayong protektahan ang taong bayan laban sa bagsik ng mga aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jose. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Camarines. Sa isang tahimik na baryo sa Camarines, namumuhay ang binatang si Jose. 29 na taong gulang. Masipag, mabait at walang bisyo. Kilala ito ng lahat bilang responsabling anak at mapagkakatiwalaang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may isang bagay na matagal na niyang ikinakahiya. Ito ay yung isang malaking balat sa mukha na dahilan kung bakit madalas siyang pagtawanan ng mga tao noon. Dahil dito, lumaki si Jose na mailap. Hindi na ito nag-aral at mas pinili na lamang magtrabaho sa bukid. Sanay na itong mag-isa at sanay ding hindi pinapansin. Hanggang sa isang araw, may dumating na tuluyang na nagpabago ng kanyang buhay. Nang mga sandaling yun, mainit ang araw nang pumunta si Jose sa tindahan ni Aling Sonny. Aling Sonny,
Sino po yung mga bagong dating? Tanong ni Jose. Yan sila Nanay Ibyang at anak niyang si Nina. Kalilipat lamang dyan sa looban. Tugon ng tindera. Napatingin si Jose. Sa tabi ng tricycle, nakita ng binata ang isang dalaga na hindi niya inaasahang makikita sa baryong yun. Si Nina. Maputi. Maamo ang muka at may ngiting tila may dalang liwanag sa buhay. Sa unang tingin pa lamang, parang tumigil ang mundo ni Jose. Hindi siya sanay na humanga, lalong-lalo na sa isang katulad niya. Ngunit sa pagkakataong yun, tila hindi niya ito napigilan. Kinabukasan, nagkita silang muli sa tindahan. Ale, pabili po sana ng mantika. Tinig ng isang dalaga. Napalingon si Jose. Nasa tabi na pala ang dalagang nagngangalang Nina. Hello? Wika ng babae. Hello, ako nga pala si Jose. Tugon ni Jose. Ako nga pala si Nina. Bagong lipat lang kami rito. Muling wika ng dalaga. Sa simpleng usapan na yun, may nabago sa puso ni Jose. Hindi siya tinawanan ng dalaga, ni hindi din ito nag-usisa. Tila tinanggap siya nito. Simula ng araw na yon, madalas na silang magkausap. Dadaan si Jose sa looban para lamang masilayan si Nina. Minsan ay inaanyayahan siya nitong magmeryenda sa tahanan. Unti-unting nabuo ang pagkakaibigan at hindi nagtagal. Naging higit pa doon ang tulingan. Isang araw, sa ilalim ng punong mangga, naglakas loob na si Jose na sabihin ang tunay na nararamdaman. Nina, mahal kita. Sandaling natahimik si Nina bago tuluyang ngumiti. Akala ko, ako ang unang magsasabi sa'yo. Tugon ni Nina. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Para kay Jose, si Nina ang unang taong tumingin sa kanya hindi dahil sa kanyang itsura, kundi sa kanyang tunay na pagkatao. Nang pumanaw ang ina ni Nina, lalong mas naging malapit ang dalawa. Hindi nagtagal, nagsama sila bilang mag-asawa. Nang mga unang buwan ay tila perpekto ang lahat. Maalagang asawa si Nina, mapagmahal, at higit sa lahat ramdam ni Jose na may halaga siya rito. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Isang araw, inutusan ito ni Nina na bumili ng karne at dugo para sa dinuguan. Ngunit isda ang naiuwi niya. Teka nga Jose, ano ito? Tanong ni Nina. Mahal, ang mahal kasi ng baboy eh. Tugon ni Jose. Bigla ba namang hinampas ni Nina ang lamesa? Ano ba naman yan, Jose? Minsan na nga lang akong humingi sa'yo eh. Wika ni Nina. Nagulat naman si Jose. Hindi niya pa nakikita si Nina na ganon kagalit. Ngunit pinili niyang intindihin ito. Hindi niya alam. Ito na pala ang simula ng mas malalim na problema. Sunod-sunod ang naging balita sa baryo. May mga hayop na natatagpo ang patay sa kalsada. Punit-punit ang katawan. Nawawala ang lamang loob. Kaya usap-usapan ng lahat na merong aswang sa lugar. Hanggang sa isang gabi,
Nagising na lamang si Jose sa kakaibang ungol sa labas. Mabigat, malalim, parang hayop na uhaw sa dugo. Napabalikwas si Jose. Ngunit mas kinabahan nang mapansing wala si Nina sa kanyang tabi. Nina, mahal, nasan ka? Wika ni Jose. Kinuha nito ang itak at flashlight. Lumabas ng tahanan. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ang panganib. Hanggang sa bigla nila, may humawak sa kanyang balikat. Napatalon pa si Jose nang maramdaman. Oh mahal, ako bang hinahanap mo? Tanong ni Nina. Ngunit tila merong kakaiba. Ang sabi nito, hindi daw niya nadinig ang pagtawag ni Jose. Pinilit na lamang niyang paniwalaan yun. Ngunit sa loob-loob niya, nagkaroon na ng duda. Habang tumatagal, lalong lumalala ang mga pangyayari. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi si Jose mula sa pagbabantay sa baryo, nakita niya ang nilalang. Isang halimaw na nakatapak sa apat. May maitim na mata, matatalas na ngipin, at laway na tumutulo. Dali-dali itong sumugod sa kanya. Nanghina si Jose sa takot. Ngunit sa huling sandali, hindi siya nito sinaktan. Pagka-uwi sa tahanan, kagad niyang hinanap ang asawa. Mahal, nakita ko na yung aswang. Ngunit sa halip na matakot, umiiyak si Nina. Mahal, patawarin mo ko. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ako yun, mahal. Wika ni Nina. Dito na parang gumuho ang mundo ni Jose. Teka, wag ka namang magbiro ng ganyan, Nina. Hindi ako nagbibiro, Jose. Ako ang pumapatay sa mga hayop dito. Hindi makapaniwala si Jose. Ang babaeng tuluyan niyang minahal ay isang aswang. Dahil sa takot ay napatakbo ito sa labas ng tahanan. Iniwan niya si Nina. Nang mga sumunod na araw, pilit siyang iniiwasan ni Jose. Ngunit hindi tumigil si Nina sa paghingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa muli silang nagharap. Mahal, bakit mo nagawa yun? Tanong ni Jose. Hindi ko mapigilan, mahal. Parang nauuhaw ako sa dugo. At kapag hindi, baka tao na ang mapatay ko. Tugon ni Nina. Nang madinig yun, lalong natakot si Jose. Pakiusap, Nina. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. At baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Wika ni Jose. Pinili niyang itaboy ang babaeng minamahal. Hindi dahil wala na ang pagmamahal niya, kundi dahil natatakot siya. Ngunit kahit gaano kalayo, hindi niya pa rin matatakasan ang kanyang damdamin. Hanggang sa isang gabi, may natanggap itong balita. May nasaksak na aswang. Nang marinig yun, biglang kumabog ang dibdib ni Jose. Hindi siya nagdalawang isip. Dali-daling tumakbo sa labas. Pagkarating sa pinangyarihan, nakita niya si Nina. Duguan. Nasaan yung halimaw? Ngunit sa mga mata nito, makikita pa rin ang lungkot. Mahal, patawarin mo ko. Dahan-dahang lumapit si Jose.
Kahit natatakot, niyakap pa rin niya ito. Unti-unti namang nagbago si Nina pabalik sa dati. Mahal, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wika ni Nina. Nang sandaling yon, napagtanto ni Jose na mas malakas pala ang pagmamahal niya kesa sa takot. Umalis sila sa baryo, humanap ng lugar na malayo sa mga tao. Yung tahimik, yung liblib, at doon nagsimula muli ang kanilang buhay. Unti-unti nang tinanggap ni Jose ang katotohanan. Tinulungan niya si Nina na kontrolin ang sarili nito. Ang buong akala niya, doon na matatapos ang lahat. Ngunit hindi pala. Hanggang sa isang hapon, may nakasalubong ito na isang dalaga. Kuya, nawawala po ko. Alam niyo po ba yung daan sa campsite? Tanong ng dalaga. Naku iha, malayo ka na. Baka gabihin ka. Kung gusto mo, sa amin ka na muna. Sumama naman ang dalaga. Walang kaalam-alam sa mga mangyayari. Pagkarating sa tahanan, ipinasok ni Jose ang dalaga. Tinawag naman si Nina at dahan-dahang isinara ang pinto. Kuya, aalis na lang po pala ako. Ngunit huli na. Hinawakan ni Nina ang dalaga. Nagpupumiglas pa ito at sumisigaw. Pakiusap, bitawan niyo ho ako. Pagsigaw ng dalaga. Ngunit si Jose, kumuha na pala ng kahoy. Sandaling nagdalawang isip ngunit sa huli. Ito pa rin ang landas na pinili. Pinili niyang manatili. Pinili niyang protektahan ang kanyang minamahal. Kahit ang kapalit ay ang pagiging halimaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.